Ng hapon po, ma'am. Okay, at una po sa lahat, sir, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Maaari niyo po bang ikwento kay Atty. JV kung ano po ang nangyari, sir? Yung hapon na po yun, ma'am, kukuha na po yung kapatid ko ng pera doon po sa pawn shop. Tapos hanggang sa nakakuha na po ng pera na pinadala po ng isa akong kapatid na nagsasabi po doon na yung lalaki po na suspect namin is naghulog po ng pera. Pero na-discover po ng mga pulis at mga kamag-anak ko na wala pong resibo galing po sa lalaki. At pagkatapos na pong nanggaling na po sa lungsod, umuwi na po yung kapatid ko. Pagbaba po ng tricycle, doon na po yung gunman. Binaril na po yung kapatid So shooting incident yung Opo. nangyari dito. Opo, sir. So pagkababa ng inyo pong kapatid galing ng pawn shop, Opo. okay, siya ay binaril. Binaril po. Okay. Saan part tinamaan po ang inyong kapatid? Sa likod po. Sa likod? Opo. Okay, na siyang nagdulot ng kanyang pagkamatay Opo. later on. Well, sabi mo kanina meron kang suspect. Meron po kami suspect po, sir. Okay, itong suspect ba na to ay kakilala nyo rin? Kakilala rin ng kapatid po ninyo? Hindi po. Umamin na po yung kapatid namin, sir, nung may nangyari po sa kapatid ko, nung na-depress na po yung kapatid ko. Tapos yun na po, sinabi na po ng kapatid ko na yun po yung ama ng bata, bunso pong anak ng babae po. Okay. So, ang sinasabi mo sa amin, ang suspect or person of interest natin dito ay yung mismong tatay ng anak Bunso po na ng babae. inyong pong kapatid. Opo. Sila ba ay kasal? Hindi po. So sila ay nagkaroon ng siguro relasyon noong araw Opo. na hindi na sila nagkamabutian. Okay, so hindi na sila, wala ng relasyon ngayon. Opo. Opo. Kaya pala nasabi mo kanina no, na parang nanggaling yung pera dito sa mismong suspect natin. So I suppose yun ay para sa bata. Opo. Okay. Gumawa po sila ng kasulatan po dahil po nung hospital po yung anak nila, humingi po ng sustento yung mama po ng bata. Kapatid Tapos, mo. opo, Ilang taon yung bata dito? 2 years old po. 2 years old pa lang. Opo. Tapos may Okay. isa pang bata na At, nadamay. sabi nyo, no, siya yung pinaghihinalaan natin, yung Opo. suspect natin. Bakit siya? Ano, nandun ba siya nung araw na yon? May galit na po yung lalaki po sa kapatid ko simula nung pinatawag ko siya sa DSWD para masettle po yung hiningan po siya ng sustento ng kapatid ko. Okay, so may motibo tayo. Opo. Kumbaga, no? At yung kapatid nyo nga po, namatay, no? Dahil nga po Opo. dun sa tama ng bala sa kanya. Meron na po ba tayong kaso na file? Actually, sir, nakahanda na po yung kaso, sir. Pero hindi pa nga po namin maisampa. Dulot po nga po hindi pa po na-release yung death certificate. Kaya po ako pumunta sa inyong programa po para po humingi ng tulong para po masampa na po yung kaso. Okay, oo. So, sabi mo, naka-ready na yung isasampang kaso. Opo. So, I suppose, Shari, pag ganyan kasi, pag ready na yung kaso, ipa-file na lang. Nagkaroon na ng investigation yung ating mga kapulisan, ang ating mga authorities, and meron na silang talagang na-confirm, no, Opo, ebidensya opo. na eto nga yung tao na dapat nating sampahan. Kilap-kilap, magandang hapon po sa inyo. Sir, magandang hapon po. Sir, kayo po pala yung nag-imbestiga patungkol po dun sa nangyaring shooting incident noong Yes po. February 16. Sir, ano na po yung findings natin or report natin? Sir, may eyewitness na po tayo at ready na po for signature yung mga affidavit natin para ma-file na po yung kaso. So ready na. So may mga eyewitnesses tayo. So kompleto Yes po. na po yung ebidensya natin, Sergeant Kilap-Kilap. Mayroong iba pang ebidensya po para po mai-support natin pero supplemental lang po natin para dagdag lakas sa... Okay. So, Sergeant, no, tama po bang ang pagkakaintindi ko na kung anong hawak natin ngayon ay sasapat na for purposes of filing yung ating reklamo kung may may dadagdag tayong ebidensya later on, okay, supplement na lang, kumbaga Yes po. pang-corroborate na lang yung mga ebidensya po na yon. Yes po, tama po. Okay, so dahil nga ready na yung reklamo natin, so malamang na-identify, no, may eyewitness na talagang Yes po. makakapag-identify Opo, ng meron po. gunman, okay, at nakikilala natin yung kanyang pagkatao, yung pangalan niya, taga saan siya, at kung sino talaga siya. Okay. Sergeant, ang sabi po kasi dito ni Sir Jeffrey, inihintay na lang po yung death certificate Yes po. ng ating biktima. Sir, bakit po ba hindi pa nare-release yung death certificate ng inyong kapatid? Kasi nga po may balas po kaming bill doon sa hospital po. So, nung binaril po ang inyong kapatid, nadala pa pala siya sa ospital. Opo. Hindi siya dead on arrival. Hindi po. Mga ilang araw pa po siya sa ospital? Umabot lang po ng hapon po siya, February 16 po siya dinala doon sa hospital. Tapos kinabukasan po 11 a.m. Doon po Kinabukasan din. Oo. Pero Doon po siya ano na siya, unconscious. Opo. Wala na siyang nasabi sa inyo, wala na, hindi nyo na nakausap. Kumbaga, no? Opo. Magandang hapon po, Admiral Balilo. Attorney Jay, Shari, magandang hapon po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Ayan, sir. Sir, tumawag po kami sa inyo kasi based po sa information na nabigay sa amin kanina ni Sir Jeffrey, ang person of interest natin dito ay membro po ng Coast Guard. So, lumalapit po kami sa inyong tanggapan, sir. Matanong ko muna, eto po bang Coast Guard personnel natin na ito ay nagre-report pa sa trabaho? Opo, siya po ay restricted po siya under protective custody. Magmula po nung kami po ay na-inform na meron pong reklamo sa kanya,
we are conducting our own investigation, and ang sabi ko nga po ay kung meron pong talaga pong kaso na na-file sa kanya, kami po ay magko-cooperate at hindi po namin ito ito-tolerate at tutulungan po namin yung pulisya at yung pamilya na makamit yung hustisya. Okay. So, sir, na-mention nyo kanina, no, parang nasa restrictive custody ba? Tama po ba yung pagkakarinig ko? Ibig pong sabihin, in case na ang ating pulisya, or rather, ang ating mga piskalya ay magre-require ng subpoena dito sa ating Coast Guard personnel, ay tayo ay makakatulong para sa coordination kasi hindi na natin siya hahanapin. Hindi na po, i-assist po natin. Katulad po nung nasabi ko sa inyo, nung na-inform kami nung na maaring siya ay sangkot sa isang murder case, ay kagyat po kagad ay dinirect namin yung kanyang district commander to take hold of him at ilagay po sa headquarters ng Coast Guard District North, Eastern Luzon. Nasa custody po siya ng aming Probo Marshal. Ayan. This is very commendable, Shari, no? For Rear Admiral Armando Balilo na hindi nila tinotolerate yung any infractions, any wrongdoings ng kanilang mga tauhan. Opo. Okay, and nung nabalitaan niya itong nangyari na to, meron na agad siyang ginawa. Okay, this is to protect din the proceedings at para later on magkakaroon ng coordination kasi baka naman malaman nitong ating Coast Guard personnel na meron na tong reklamo, magtatago na siya. Opo. Okay, so maraming salamat at mabuhay po kayo, Coast Guard Admiral Armando Balilo. At inaasahan po namin, no, ang inyong tulong as soon as ma-file po natin itong reklamo. Opo, maasahan po ninyo at kami po kailangan lamang inform at gagawin po namin yung part namin. Magandang hapon din po, Captain Angke. Magandang hapon po, sir, at magandang hapon po sa aming ninyong tagapagsubaybay ng programa po. Ayun sir, nakausap ko po kanina si Sergeant Kilap-Kilap at ready na nga raw po ang ating reklamo. Ang sabi po dito ni Sir Jeffrey, hinihintay na lang yung death certificate. Kasi siya rin nga naman, pag murder case, yung ating ipa-file, syempre may namatay. Opo. Okay, and the best proof of that is the death certificate. So kailangang hintayin yon. Okay, aside of course, meron maramang ibang proof of death, pero no better evidence than the certificate of death. Police Captain, ganito po ang gagawin natin, no? Kasi hindi pa po nare-release yung death certificate kasi nga meron pang outstanding balance ang pamilya po ng ating biktima. Okay, lumapit po sila sa aming tanggapan, humihingi ng tulong na sana ma-release na yung death certificate, ma-file na natin ng kaso, makakamit natin yung hustisya. Okay? So sir, ang ACT-CIS party list po sa tanggapan ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ay tutulong para sa pinakamabilis na panahon ay ma-release itong death certificate ng ating biktima. Okay? I-check natin siya dun sa hospital. Yes po. Oo, para ma-settle na natin agad yung outstanding balance ng ating pong biktima dito. And sir, Police Captain Angke, as soon as ma-settle po yun, ma-release yung death certificate, and hiling po namin sa inyo, sir, i-file po natin agad yung ating complaint affidavit. Opo, sir, at maraming salamat po sa tulong ninyo, sir. Malaking tulong po ito para sa development ng kaso natin na i-file, sir. Yes, sir. Police Captain, umaasa po kami na yung naging investigasyon ay comprehensive, sa lahat ng ebidensya ay naka-ready at sasapat for purposes of at least pag piskalya establishing yung tinatawag na probable cause. Opo, sir, lahat po ng mga ebidensya kagaya po na sinumpang salaysay ng eyewitness. Pati na pong yung complainant, yung kapatid ng biktima po, sir. Nandito na po, ready na po, sir, at lahat po ng ibang ebidensya po ay inihanda na po namin. At yung iba pang ebidensya na kagaya ng yung mga text messages ng cellphone ay ini-request na rin namin yung warrant to disclose data. At anytime po, sir, pagka mayroon na pong death certificate, pwede lang po na kagad ito, sir. Ayan, napakabuting balita yan, Shari, okay? Na yung ating kapulisan ay hindi naghintay, hindi nag-delay. Okay, evidence yung death certificate na lang talaga po ang hinihintay, mapafile na po yung reklamo. Pero isa pang favor, Police Captain, mahingi rin po natin yung mga evidensyang nahanap po ninyo for purposes of administrative liability rin ng ating Coast Guard personnel na to. Bukod sa criminal liability, dapat meron ding administrative liability. Etong ating Coast Guard, kung talagang nagkasala siya at malakas yung ating ebidensya, kailangan tanggalin siya sa Coast Guard, Shari. Hindi pwede, hindi karapat dapat na ang isang ganitong klaseng pag-uugali ay nandito sa ating Coast Guard. Hindi nakakatawa at nakaka-apekto of course sa reputasyon ng Philippine Coast Guard. Yes, kaya action din agad po si Sir Arman Nabalilio, yung spokesperson po ng Coast Guard. Nasa linya din po natin si Miss Jackie Lu. Ito po yung kapatid din po ng biktima. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po, Ma'am Jackie Lu. Magandang hapon po, attorney. Matanong ko lang pala, Ma'am, asan pala yung 2-year-old na anak nitong ating biktima? Nandito po sa bahay ng lola ko po. Nandyan, no? So kayo po yung tumatayong magulang for Yes now, no? po. So sana bigyan po natin ng we protect the child, no? Especially yung mga needs po niya sa mga ganitong panahon, Yes, Shari. Gusto lang po namin nga makamit po yung justisya para sa kapatid ko
isa na lang po yung kulang is yung death certificate po. Sana ho, magbigyan po kami ng chance na matulungan niyo po. Yun lang po, maraming salamat at pati po kay Sir Rafi Tulfo po. Thank you po. Ayan. Okay. Opo, Ma'am Jackie Lou, kami po ay natutuwa rin na kami ay makatulong. Okay, para sa inyong pagkamit po ng hustisya. Okay, muli, Shari, tayo po ay nakikiramay sa nangyari po sa inyong kapatid. For now, ang aming pong magagawa ay tumulong na lang para at least mapanagot natin kung sino man po ang may sala. Opo. And Yes sir, po. gaya po nang May na-mention. gusto lang po Yes sana po. pong idagdag. Yes po, ma'am. Kasi yung pong time na yon yung cellphone ko po, cellphone niya po is nasa hospital po, dala-dala niyo pa, hindi po niyo yung binitawan. May nakita po ako mga text messages galing po sa lalaki na yan. Gusto ko po sana na idagdag yun po sa ebidensya kung pwede lang po, kung pwede po isama yung sa cellphone text messages po. Maaari nyo po bang sabihin kung ano yung nilalaman ng mga conversations na Kasi yon? po, around 9 a.m. po, tumawag po ako sa kapatid ko. Ang sabi niya po, pupunta po siya sa Zamboanguita, which is yung town po namin dito. Mga 15 minutes po yung sakayan papunta doon. Ang sabi niya po, if magpapadala po ba ako ng pera? Tapos sabi ko po, oo, mamaya ng hapon kasi sabi niya, pupunta ako ng Zamboanguita. Ihulog mo na lang po sa pawn shop, hindi lang po mention yung pawn shop na name. Tapos sabi ko po, sige. Tapos tumawag ako ulit, 2 p.m. Sabi ko sa kanya na magpapadala ko around 3 or 4 kasi may pupuntan muna ako. Tapos yun po, pagtapos ko pong tagulog yung pera, mga 5 po to, nagchat yung anak niya. Sabi niya po, nabaril yung mama niya. Sobra ko pong uyak. Tapos hinanap ko po sa hospital kasi wala pong nakasama pong kamag-anak. Kasi yung tita ko po, inuna po doon yung anak niya kasi isa po yun sa biktima. Tapos yung kapitbahay ko po namin, yung apo po nila, kasali din po, isa pong victim. So, wala pong nakasama sa kapatid ko. Police lang po. Tapos, nandun na po ako sa hospital. Nakausap ko pa po yung kapatid ko kasi buhay pa po. Nakita ko po kasi sa video, may dala-dala nyo pa yung bag na pink niya. Nandun, baka po may makita po akong text messages or ano po. Kaya hinanap ko po sa hospital. Sabi ng security, wala. Tapos hanggang sa ICU po pagkatapos ng operation, nagtanong po ako ulit. Tapos, andun po pala yung bag. Itinago lang po nila. Tapos nakita ko po, madaling araw po, nag-check po ako ng phone. May text messages po. On that day po, sabi nung guy, nag-text po siya ng kapatid ko, bukas, February 15, magpapadala siya. Again po, wala pong nangyaring pagpapadala kasi February 15, around 9 a.m. po. Ma'am Jackie Lou, okay? Ganito po ha. Na-mention nyo na merong text conversation na gusto nyong ipadagdag sa ebidensya natin no, sa pag-file ng reklamo. Ganito po ha. Kasi kanina tinatanong ko na no, kung ano po yung nilalaman ng text conversation na yan para ma-evaluate ko or ma-assess ko man lang if makakatulong siya or mahalaga talaga siya, indispensable for purposes ng pag-file po natin ng ating reklamo. Ganito, ang gagawin natin, Ma'am Jackie, nakikinig pa naman sina Captain Angke at sina Sergeant Kilap-Kilap. Okay? Ma'am, ibigay po natin sa kanila yung text conversation na yan, okay? And sila po ang magdidetermine if kakailanganin pa nating idagdag yan. Naka-ready naman na po yung ating reklamo. Kung yan ay magpapalakas ng ating mga alegasyon, akusasyon, okay, sila po ay hindi po magdadalawang isip na idagdag yan kasi after all, sila ang nag-imbestiga. It is in their interest na mapanagot kung sino man ang may sala. Now, as to the issue na meron bang nangyaring kapabayaan po dito sa ating hospital, again, it is a separate investigation and we will make sure na we will take a look into it. Okay? So, naintindihan po namin ang inyo pong concerns. Okay? Nasabi na po kanina ni Sir Jeffrey Tubo, hindi po katanggap-tanggap na kailangan muna magbigay ng halaga. Otherwise, wala silang ibang gagawin. Hindi po katanggap-tanggap po yan. Okay? Life and death situation, emergency situation, meron nang nabaril dyan sa harap mo, duguan na. It is not only your legal obligation, it is also your moral and professional obligation na tulungan yan. Okay? Lahat ng doctors alam po yan. So kung we will take a look into it at titingnan natin kung sino dapat ang managot po dyan. Okay po, Ma'am Jackie Lou, ha? So, Yes po. ganun na lang po muna, sir. Okay? So, insofar as the death certificate, tutulong po ang AXIS party list. Kakausapin po namin kayo sa likod para doon po malaman natin, Shari, kung ano pa yung mga kakailanganing tulong. Yes po. Kung magkano man po ang natira, pero ngayon po kasi ang nasa details po, yung meron po tayo ngayon is 105,000. Ngayon po, sir, ipapasok na po natin ito. Sabi nga po ni Attorney JV sa AXIS party list sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo para po makatulong sa pagkuha po ng death certificate. Maraming At gayon pa man, sir, kausapin din po namin kayo sa kabilang studio kung may iba pa pong matutulong ang Rafi Tulfo in action. At wag din po kayo mag-alala, sir, dahil from time to time kami po ay magbibigay ng update sa inyo at tutulungan po namin kayo sa pagsampa po ng kaso. Itututukan po natin ito. Sige, sir, kausapin po namin kayo, sir, sa kabilang studio. And maraming salamat din po and condolence po, Ma'am Jackie Lou. Magandang Maraming salamat din po.